May kilala ka bang taong laging nagmamagaling? Yung tipong akala mo alam na nila ang lahat at ikaw parang laging mali sa mata nila. Hindi lang nagmamagaling, napaka-toxic pa. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na may isang simpleng teknik, isang ego hack na kaya mong gamitin para patahimikin sila nang hindi ka sumisigaw, hindi ka nakikipagtalo, at ang mas maganda pa, sila mismo ang maglalantad ng kahinaan nila. Oo, posibleng-posible yan. At sa video na to, ituturo ko sa'yo ang diskarteng ginagamit ng mga pinakamatalinong tao sa mundo para patalunin ang mayayabang, gamit lang ang tamang tanong at tamang timing. Kaya kung sawa ka ng minamaliit ka, manood ka hanggang dulo dahil pagkatapos nito, ikaw na ang hindi nila mababara. Alam mo, sa araw-araw nating pakikisalamuha sa iba't ibang tao, sa opisina man, sa eskwelahan, sa kalsada, kahit online, hindi na nawawala yung isang tao o ilang tao na akala mo kung sino. Palaging may alam, laging may panibagong kwento ng tagumpay, at kahit hindi naman tinatanong, kusang sinisingit ang mga achievement nila. Pero tanong, bakit may mga taong ganito? Bakit kailangang ipamukha sa iba na sila ang mas magaling? Ang sagot, hindi ito laging dahil sila'y tunay na matalino. Kadalasan, ito ay dahil sa tinatawag nating ego insecurity. Ang ego insecurity ay isang psychological state kung saan ang isang tao ay may takot na baka hindi sapat ang halaga niya sa paningin ng iba. Sa madaling salita, takot siyang hindi kilalanin, hindi hangaan o masapawan. Kaya ang reaksyon niya, magbuo ng imahe na siya ang pinakamagaling, pinakamarunong o pinakabida sa kwento. Ito ang masakit at ironic na totoo. Ang mayabang ay madalas hindi dahil sa sobrang kumpiyansa sa sarili, kundi dahil kulang siya sa tunay na tiwala sa kanyang sarili. Kaya kapag may pagkakataong makapagyabang, sinasakyan niya ito agad. Hindi siya makapaghintay, hindi siya makapigil. Kasi sa utak niya, bawat kwento niya, bawat payabangan niya ay parang armor na nagtatago sa tunay niyang nararamdaman. Yung takot na baka hindi siya kasing galing ng akala ng iba. Sa psychology, meron ding tinatawag na compensatory behavior. Ibig sabihin, kapag may nararamdaman kang kakulangan, maghahanap ka ng paraan para punan ito kahit pa hindi totoo. Sa kaso ng mayabang, ang yabang niya ay parang peking confidence na ipinapahid sa sarili para lang maibsan ang kaba, inggit o insecurity sa loob. Kapag hindi siya napansin, parang binura siya. Kapag may ibang mas pinuri, parang siya ang natalo. Kaya ang reaksyon niya, kailangan siyang magingay. Kailangan siyang magpakita ng galing. Kahit minsan, wala namang matibay na basihan ang pinagsasabi. Bukod pa dyan, meron ding tinatawag na external validation dependence. Ito yung klase ng tao na hindi nabubuo ang kumpiyansa kung wala ang papuri ng ibang tao. Hindi siya panatag hanggat hindi siya napupurihan. Hindi siya buo hanggat walang nagsasabing, ang galing mo. Kaya kung walang pumapansin, gagawa siya ng paraan para mapansin. Kaya't wag mong agad isipin na ang mayabang ay sobrang tapang, sobrang talino, o sobrang taas ng tingin sa sarili. Kadalasan, ang totoo, takot siyang hindi siya mahalaga. At ang yabang niya ay pananggalang lamang sa damdaming yun. At dito nagiging mas komplikado ang usapan. Kasi habang lumalalim ang ego insecurity nila, lumalakas din ang pangangailangan nilang itago ito. Hindi nila gustong makita ng iba na sila ay may kahinaan, kaya mas pinipili nilang magyabang para matakpan ang panghihina na yon. Kaya sa labas, para silang malalakas at tiwala, pero sa loob, naguguluhan at nalilito. Ito ang dahilan kung bakit hindi sila marunong makinig. Dahil sa bawat opinyon ng iba, may panganib na baka maungusan sila. Kaya kailangan nilang iangat agad ang sarili. Sa bawat punto mo, kailangan may mas mabigat siyang punto. Sa bawat kwento mo, kailangan may mas matindi siyang kwento. At habang ginagawa nila ito, minsan hindi nila napapansin na sila mismo ang nagtutulak sa iba na lumayo. Kasi ang yabang nila ay nakakapagod sa mga tao. Hindi ito nakakabuo ng koneksyon, kundi nakakaalis. Kaya kahit marami silang kausap, madalas pakiramdam nila ay nag-iisa sila. Pero ang irony dito, sa bawat pagyayabang niya, lalong nahahalata ang kahinaan.
At sa bawat pagpapakitang gilas, lalong lumilitaw na baka nga hindi siya sigurado sa sarili. At kung naiintindihan mo to ngayon, tandaan mo, ang tunay na matalino, hindi kailangang sumigaw. Ang tunay na matatag, marunong makinig. At ang tunay na may tiwala sa sarili, hindi kailangang mangdaw ng iba para lang umangat. Kaya sa halip na ma-influence ng yabang ng iba, mas mahalaga na pagtuunan natin ng pansin ang sariling paglago. Ang pagtibayin ang sarili, hindi dahil gusto nating magpakitang tao, kundi dahil gusto nating maging mas komportable sa sariling balat. Ang tunay na lakas ay nanggagaling sa pagtanggap ng sarili, hindi sa pagharap sa mundo gamit ang kalasag ng palakasan. Kapag may kausap kang mayabang, yung tipong laging siya ang bida, laging siya ang may tama at hindi mo pwedeng kontrahin, natural lang na mapikon ka. Gusto mong patulan, gusto mong patunayan na mali siya, gusto mong sagutin ang bawat yabang niya ng katotohanan. Pero alam mo ba kung anong nangyayari kapag ginawa mo yun? Lalo lang siyang nagiging agresibo, lalo siyang nagiging mapagmataas. At ang ending, dalawa na kayong nag-aaway, wala nang nanalo. Dahil kapag lumaban ka sa yabang gamit ang yabang din, pareho kayong nagdadala ng init ng damdamin na hindi naman talaga kailangang i-escalate. Parang nagpapasabog kayo ng apoy sa isang lugar na pwedeng sana'y naging payapa. Kaya dito pumapasok ang tinatawag nating ego hack. Isang tahimik pero matalinong paraan para hindi ka matalo sa yabang ng iba. At sa halip, maibalik mo ang kontrol sa usapan. Ang teknik na ito, tinatawag kong humble curiosity. Mula sa salitang humble, ibig sabihin, nagpapakumbaba ka. At mula sa curiosity, ibig sabihin, ikaw ay nagtatanong. Interesado, parang gustong matuto. Pero sa ilalim ng simpleng anyo nito, merong isang matinding psychological effect. Natutulak mong magpakita ng butas ang mayabang at hindi niya alam na siya na pala ang nadadala. Kapag ginamit mo ang humble curiosity, para kang nagiging obserbador sa isang laro. Hindi mo kailangang makipagbanggaan para mapatunayan ang sarili. Sa halip, pinapakita mo na kontrolado mo ang sitwasyon sa pamamagitan ng iyong mga tanong at pagkatahimik. Ganito ang ideya sa likod nito. Kapag mayabang ang kausap mo, ang gusto niya, siya ang sentro. Siya ang eksperto. Siya ang kinikilala. Kung sasalungatin mo siya, lalaban siya. Pero kung papuriin mo ng kaunti at sabayan ng tanong, hindi niya mararamdamang kinukontra mo siya. Akala niya kakampi ka. Akala niya humahanga ka. Pero sa totoo lang, binubuksan mo lang siya para mas lalong makilala ng mga nakikinig at ng sarili niya kung gaano kababaw ang yabang na kinakapitan niya. Sa pamamagitan ng humble curiosity, hindi mo kailangang ipahiya siya ng lantaran. Hindi mo kailangang sabihan ng mali ka. Hindi mo kailangang makipagtalo. Sa halip, tinitingnan mo siya ng direkta at tinatanong mo siya ng magalang pero may lalim na parang sinasabing ipakita mo sa amin na totoo ang sinasabi mo. Hindi mo kailangan maging malupit o mapanakit. Sa halip, ang iyong approach ay parang ilaw na dahan-dahang sumisilip sa bawat sulok ng kwento niya. Dito lumalabas ang mga detalye na hindi niya nais ipakita pero siya mismo ang nagpapalabas dahil gusto niyang patunayan ang sarili. At ang pinakamaganda rito, hindi ikaw ang gumagawa ng effort para patunayan na mali siya. Siya mismo ang nagsasalita. Siya mismo ang nagpapaliwanag. At kung walang laman ang sinasabi niya, unti-unti siyang nabubuking. Pero hindi galing sa iyo ang atake. Galing sa sarili niyang salita. Dito mo makikita ang ganda ng diskarte. Hindi ka kailangang sumigaw. Hindi mo kailangang magpataasan. Ang ginagawa mo lang ay tanungin. Pero ang tanong mo, parang salamin. Salamin kung saan hindi niya mapipigilan ang makitang kulang, hilaw, umayabang ang sarili niyang kwento. Sa ego hack na ito, ang iyong katahimikan at mga tanong ay hindi lang basta pagtatanong. Ito ay isang uri ng mental na laro kung saan ikaw ang may hawak ng board. Habang siya ang naglalagay ng piraso, ikaw ang nagmamasid sa kabuuan ng laro. Siya mismo ang nahuhuli sa sariling mga pagkukulang. Ang humble curiosity ay parang espada na balot sa tela. Hindi halata, mukhang inosente, pero kapag tinamaan ka, ramdam mo. At sa ganitong paraan, ang mga taong ang yabang-yabang, unti-unting natatahimik. Hindi dahil pinatigil mo sila, kundi dahil napagod silang panindigan ang sarili nilang kayabangan. Hindi lahat ng laban
ay kailangan mong salubungin ng init ng ulo. Minsan, ang pinakamatalas na panalo ay yung hindi mo kailangang isigaw. Sa humble curiosity, ikaw ang tahimik pero matalino. Hindi ka nakikipagbanggaan pero ikaw ang may hawak ng direksyon. Kapag natutunan mong gamitin ito sa tamang paraan, hindi lang basta panalo ang makukuha mo. Makakamtan mo rin ang kapayapaan ng isip. Hindi mo na kailangang alalahanin pa kung sino ang may tama. Dahil alam mong hawak mo ang kontrol sa usapan nang hindi nasasaktan ang iyong dignidad o pagkatao. Sa mundo kung saan ang ingay ay madalas pinagmumukhang katalinuhan, ang katahimikan ay tila kakaiba. Pero sa likod ng simpleng pananahimik ay may kapangyarihang hindi madaling makita. Hindi ito basta pagiging tahimik na walang pakialam. Ito ay uri ng paninindigan na hindi kailangan ng palakpakan, hindi umaasa sa pagtanggap ng iba, at hindi kailangang sabayan ang kayabangan ng kausap para lang mapansin. Ang mga taong mayabang ay kumukuha ng lakas mula sa reaksyon ng iba. Gusto nilang makuha ang atensyon. Gusto nilang maramdaman na sila ang may hawak ng kwento. At gusto nilang makita sa mata ng kausap ang pagsang-ayon. Kung ito hindi nila makuha, nababahala sila. At sa harap ng isang taong tahimik, doon nagsisimulang gumalaw ang hindi nila kontrolado. Ang pananahimik sa harap ng mayabang ay hindi pagkatalo. Sa katunayan, ito ang uri ng presensya na tahimik pero malalim ang epekto. Kapag hindi mo sinagot, hindi mo kinontra, at hindi mo pinagbigyan ang pagyayabang ng isang tao, binibigyan mo siya ng space para siya mismo ang magkalat ng kanyang kahinaan. Hindi mo siya tinutulak, hinahayaan mo lang siyang ilabas lahat. At habang mas dumadaldal siya, mas lumalabas ang space sa mga sinasabi niya. Habang nananahimik ka, pinapakinggan mo siya ng buo. Hindi para sumang-ayon, kundi para maunawaan kung saan siya nagmumula. At habang pinagmamasdan mo siya, mapapansin mong may mga paulit-ulit na salitang ginagamit, may tensyon sa tono, at may pilit sa kanyang kilos. Dahil hindi mo siya sinasalubong ng tapatan, siya mismo ang napipilitang iangat pa ng iangat ang sarili, kahit hindi naman kailangan. Sa proseso, mas lumalantad kung gaano niya kailangan ang paghanga ng iba para lang maramdaman na siya ay mahalaga. Ang katahimikan mo ay hindi lamang basta kawalan ng sagot o pagtanggi na makipagtalo. Isa itong aktibong diskarte na nagpapakita ng iyong kontrol sa sitwasyon. Sa bawat sandali na nananatili kang kalmado at hindi sumasabay sa laro ng iba, pinapakita mo ang iyong lakas ng loob at kumpiyansa. Hindi mo kailangang gumamit ng malakas na salita o paligsahan ng yabang para maipakita ang iyong katalinuhan at tibay ng loob. Masasabing ang pagiging tahimik sa tamang pagkakataon ay isang sining. Isang sining na nangangailangan ng self-awareness at emotional intelligence. Ang kakayahang kontrolin ang sarili at intindihin ang galaw ng iba nang hindi na kailangang sumabog o magpakita ng sobrang emosyon. Sa ganitong paraan, hindi mo lang pinipigil ang paglala ng sitwasyon. Nagbibigay ka rin ng space para lumabas ang tunay na kulay ng tao sa harap mo. Ang katahimikan mo ay hindi blankong space. Isa itong salamin na hindi mo kailangang iangat sa mukha nila. Dahil habang nagsasalita sila, nakikita nila ang sarili nilang motibo, padalos-dalos na opinyon at pangangailangan ng kumpirmasyon. At sa loob ng katahimikan mong yon, nabubunyag ang bagay na pilit nilang tinatakpan. Ano yon? Ang takot na hindi sila sapat. Ito ang uri ng katahimikan na hindi madaling buwagin. Hindi siya pabaya, hindi siya duwag, at lalong hindi siya walang pakialam. Isa itong tahimik na anyo ng integridad. Sa pamamagitan ng hindi pakikipagtalo, hindi mo ibinababa ang sarili mo. Sa halip, tinatanggihan mong makipagsayaw sa saliw ng yabang. Dahil alam mong hindi mo kailangang pumatol para lang ipakitang alam mo rin. At sa bandang huli, hindi mo kailangang sabihin na mali sila. Hindi mo kailangang magsalita para marinig. Dahil ang pananahimik mo mismo ang nagiging pahayag. Isang uri ng pahayag na mas matalim kaysa sa pagtatalo at mas matatag kaysa sa palakasan ng loob. Dahil sa bawat sandaling hindi mo sila sinusundan sa laro nila, sila mismo ang nauubos sa paghahangad na mapansin mo. At doon, lumalabas ang katotohanang pilit nilang itinatago. Kapag napapaligiran ka ng mga taong palaging nagmamagaling, mapapansin mong madalas silang mabilis magsalita pero bihirang magtanong. Laging may sagot, laging may opinyon, laging sigurado. Kahit minsan
ay hindi naman malinaw kung saan talaga galing ang tiwala nila sa sinasabi nila. Sa ganitong klase ng kilos, mapapaisip ka, ito ba talaga ang tanda ng talino? Ang totoo, ang tunay na talino ay hindi palakasan ng boses. Hindi rin ito padamihan ng alam. Ang tunay na talino ay kalmadong kumpiyansa na hindi kailangang patunayan sa lahat ng oras. At bahagi ng kumpiyansang yon ay ang kakayahang magtanong. Hindi dahil kulang ang alam, kundi dahil malalim ang pag-unawa sa katotohanang hindi lahat ng bagay ay alam mo na agad. Ang taong tunay na may alam ay hindi kailanman natatakot amining may kulang pa siyang naiintindihan. Hindi niya ikinakahiyang magsabi ng, "Pakiulit nga." Ano sa tingin mo? Kasi sa loob-loob niya, alam niyang ang talino ay hindi nagtatapos sa sarili. Ang talino ay pinapalawak, ina-update at isinusuri sa iba't ibang anggulo. At ang paraan para makamit yon ay hindi sa pagiging mayabang, kundi sa pagiging bukas. Ang pagtanong ay hindi sinyalis ng kahinaan. Sa kabaligtaran, ito ay tanda ng lakas dahil hindi madaling magpakumbaba, hindi madaling tanggapin na may mas malawak pang mundo sa labas ng pananaw natin. Pero kapag pinili mong magtanong, ipinapakita mong kaya mong harapin ang posibilidad na may mas tama, may mas malinaw o may mas kapaki-pakinabang kaysa sa unang akala mo. Ito ang punto kung bakit maraming taong natatakot magtanong dahil ito ay pagsalubong sa kawalang katiyakan. Hindi kasi komportable ang utak natin sa ideya na hindi natin hawak ang lahat ng sagot. Pero ang tunay na lakas ng isang tao ay nasa kakayahang magpatuloy kahit may kawalang katiyakan. Ipinapakita nito na kaya mong maging bukas sa pagbabago at hindi ka nakatali sa luma mong paniniwala. Kapag hindi natututo ang isang tao na magtanong, hindi dahil alam na niya lahat. Kadalasan, dahil takot siyang mawalan ng kontrol. Takot siyang matawag na mahina. Takot siyang mapahiya. O takot siyang mawalan ng respeto. Pero ang irony dito ay ganito. Habang pinipilit niyang magmukhang matalino sa pamamagitan ng pagsisermon, mas lalong lumalabas na hindi siya bukas sa mas malalim na unawa. Sa kabilang banda, ang taong handang magtanong ay hindi lang basta naghahanap ng impormasyon. Isa siyang taong may sapat na maturity na hindi nakatali sa ego. Kaya niyang amining may hindi siya alam at hindi siya natatakot kung anong iisipin ng iba tungkol doon. Dahil para sa kanya, ang tanong ay daan para lumago, hindi dahilan para maliitin ang sarili. Hindi biro ang maging bukas sa tanong, lalo na sa mundo kung saan marami ang takot ma-judge o mapahiya. Pero kapag natutunan mong yakapin ang tanong bilang isang tool para sa pag-unlad, nagiging mas malinaw ang isip mo. Hindi ka nang basta-basta nadadala ng emosyon o ng pangangailangan na palaging tama. Sa halip, mas nagiging mahinahon ka sa pagharap sa mga bagong ideya o opinyon. At mas kaya mong tanggapin na ang bawat tao ay may kanya-kanyang perspektiba na pwedeng makatulong sa'yo. Sa loob ng prosesong ito, lalong tumitibay ang kanyang kaalaman. Hindi siya stagnant, hindi siya nakatali sa luma. Patuloy siyang tumutuklas, patuloy siyang bumubuo, patuloy siyang umaabot. At yun ang tunay na talino. Hindi yung alam mo na agad ang lahat, kundi yung hindi ka takot tukuyin kung saan ka pwedeng matuto pa. Kaya kung titignan mo ang pagkakaiba, malinaw. Ang mayabang ay abala sa pagtatanggol ng kanyang imaheng matalino. Ang tunay na marunong, abala sa pagpapalalim ng kanyang unawa. At ang tanong, ang simpleng tanong na may layuning umintindi, ang siyang palatandaan ng isang taong hindi lang nagmamagaling, kundi tunay na nagmamalasakit na malaman ang totoo. Ang tanong ay hindi lamang isang salita, ito ay isang paraan ng pamumuhay, isang pagpapasya na hindi titigil sa paghanap ng katotohanan, anuman ang sabihin o isipin ng iba. At dito nag-uumpisa ang tunay na karunungan, sa pusong bukas, sa isiping handang matuto, at sa tapang natanggapin na ang bawat tanong ay hakbang patungo sa mas malalim na pag-unawa sa mundo at sa ating sarili. Kapag ang isang taong mayabang ay nagsimulang magpanik, madalas ay hindi halata sa una. Hindi ito laging pagsigaw o padabog. Minsan, ito ay paulit-ulit na pagpapaliwanag, mabilis na pagsagot, pagtaas ng tono o pangangailangang ipilit na tama sila kahit halatang hindi na buo ang sinasabi. Isa itong desperadong pagtatangkang maibalik ang kontrol sa isang sitwasyong pakiramdam nila ay unti-unting lumalabas sa kamay nila. Sa mga ganitong sandali, mahalagang hindi ka sumabay. Dahil kapag parehong emotional ang dalawang tao, nawawala ang bigat ng katwiran.
Nawawala rin ang pagkakaiba sa pagitan ng kung sino ang may direksyon at kung sino ang natataranta. Pero kung kaya mong manatiling kalmado, hindi ka lang basta nananalo sa usapan. Pinoprotektahan mo rin ang imahe mo, ang dignidad mo, at ang mensaheng gusto mong panindigan. Ang pagiging kalmado sa gitna ng isang taong nagkakagulo ay hindi madaling gawin dahil sa loob mo, maaaring naiirita ka na, napipikon, o gusto mong patulan. Pero ang tunay na lakas ay hindi laging nakikita sa lakas ng boses, kundi sa tibay ng loob na hindi pa dalos-dalos. Kapag ikaw ay nanatiling kalmado, pinapakita mong hindi ka naapektuhan ng emosyon ng iba. Hindi ka kontrolado ng damdamin nila. At mas mahalaga, hindi mo ibinababa ang sarili mong pagkatao para lang maipakita na kaya mong sumabay sa init ng ulo. Ang pagiging kalmado ay hindi nangangahulugang wala kang pakialam. Ang pagiging kalmado ay isang desisyon. Isa itong anyo ng respeto sa sarili. Kapag pinili mong panatilihin ang mahinahon mong tindig habang ang kausap mo ay unti-unting nawawala sa hulog, mas lalong lumilitaw ang pagkakaiba niyong dalawa. Hindi dahil pinapahiya mo siya, kundi dahil kusa itong lumalabas sa pagkilos ninyo. At habang patuloy ang pagtaas ng tensyon, sa bawat pagtaas ng kanyang boses at damdamin, mas nagiging malinaw ang isang bagay, ang kanyang pangangailangan para sa kontrol at pag-aproba. Ang pressure na ito ay nagpapabilis sa kanila na gumawa ng pagkakamali, lalo na kapag ikaw ay nananatiling kalmado at matatag. Ang katahimikan mo ay parang isang balanse na pundasyon na hindi niya kayang gibain. Ito ay isang lihim na sandata na bagamat hindi mo binigkas ay nagsisilbing paalala na may ibang uri ng lakas na higit pa sa pag-aaway. At habang siya ay nagsisimulang maging emotional, ang audience, kung meron man, ay hindi maiiwasang mapansin kung sino ang marunong magdala ng sarili. Doon pa lang, tahimik ka nang nakakakuha ng respeto. Hindi mo kailangan ang sigawan, hindi mo kailangan ang pagbangga, dahil ang mismong presensya mong mahinahon ay nagsasalita na para sa'yo. Kapag nanatili kang kalmado sa kabila ng kaguluhan, ipinapakita mo rin sa sarili mo na kaya mong kontrolin ang sarili mo. Hindi bilang isang reaksyon sa iba, kundi bilang pagpapakita ng iyong tunay na lakas at integridad. Hindi mo kailangang magmadali na patunayan ang sarili mo sa kanila, dahil alam mo na ang tunay na tagumpay ay nasa pagiging totoo at matatag, hindi sa pagpapabagsak ng iba. Sa ganitong paraan, lumalaki ang tiwala mo sa sarili dahil hindi mo hinahayaan ang ibang tao na diktahan ang emosyon mo. Sa bawat segundo na nanatili kang kalmado, mas lumalalim ang kumpiyansa mo sa sarili. Mas lumilinaw sa'yo kung ano ang dapat mong panindigan at ano ang hindi mo kailangang sagutin, dahil hindi mo obligasyon ang buhatin ng emosyon ng ibang tao. Ang responsibilidad mo ay kontrolin ang sarili mong reaksyon. At kapag nagtagumpay ka rito, kahit pag-aano kagulo ang kausap mo, mananatili kang buo, mananatili kang matatag at malinaw ang imahe sa mata ng kahit sino. Ito ang klaseng lakas na hindi madaling matutunan pero matibay kapag napanindigan. Sa bawat paghinga mo ng malalim habang ang iba ay nagpapakita ng kaba, sa bawat pagkontrol mo sa tono mo habang sila nagpapaliwanag ng paulit-ulit, sa bawat pagpili mong huwag gumanti ng sarcasm o galit, unti-unti mong pinapatunayan na hindi mo kailangan ang drama para tumayo sa katotohanan. Hindi ang pinakamalakas ang pinakamatibay. Ang pinakamatibay ay ang taong hindi kailangang lumaban gamit ang emosyon para lang manatiling totoo sa sarili niya. Sa panahon ng kaguluhan, ang katahimikan at pagiging mahinahon ay tila banyaga. Pero ito ang tunay na tatak ng lakas na hindi kayang tumbasan ng kayabangan. Kaya sa mga susunod na pagkakataon na maramdaman mong gusto kang patulan o intusan, subukan mong alalahanin ang lakas ng pagiging kalmado. Hindi ito isang kahinaan, kundi isang malakas na sagot. Isang paraan para ipakita na kahit anong laro ng ego ang ilabas nila, hindi ka basta-basta matitinag dahil hawak mo ang kontrol sa sarili mo. Ang pinakamahalagang kontrol na dapat hawak ng bawat isa sa atin, ang ating sarili. Ngayon na naunawaan mo na ang konsepto ng ego hack, kung paano ito gumagana at bakit epektibo, ang susunod na tanong ay, paano mo ba ito magagamit sa totoong buhay? Paano mo mapapalakas ang sarili mo nang hindi ka sumasalungat ng diretsyo o nagkakaroon ng alitan sa mga taong mayabang o palaging gustong ipakita ang kanilang galing? Una, tandaan na ang ego hack ay hindi tungkol sa pagstrikto o pagiging matapang na parang gusto mong patalsikin ng iba. Hindi ito tungkol sa pagtrato sa kanila na parang kalaban.
Sa halip, ito ay isang matalino at mahinahong paraan para mapanatili ang iyong kapayapaan sa gitna ng tensyon at para hindi ka mabigo sa mga taong gusto lang magpamalaki. Ang unang hakbang ay ang pag-intindi sa iyong sariling damdamin kapag nakakasalamuha mo ang ganitong klase ng tao. Madalas, nakakaramdam tayo ng inis, galit o pagkabigo. Pero sa halip na hayaang magpatuloy ang emosyon na ito, gamitin mo ito bilang senyales para mag-pause. Huminga ka ng malalim, isenter ang isip mo at alalahanin mo na hindi mo kailangang patulan ang bawat yabang o pagmamataas na naririnig mo. Pangalawa, gamitin ang humble curiosity bilang iyong sandata. Kapag may nagyayabang o nagpapakita ng sobrang kumpiyansa, subukan mong magtanong ng may kababaang loob pero may bahid ng katalinuhan. Ang mga tanong na ito ay hindi para kontrahin sila agad, kundi para ilabas ang tunay nilang iniisip at masilip kung gaano kalalim o kalawak ang kanilang kaalaman. Sa ganitong paraan, hindi mo sila direktang hinahamon pero nagagawa mong makontrol ang daloy ng usapan. Pangatlo, mahalaga ring malaman na ang paggamit ng ego hack ay nangangailangan ng consistency at pasensya. Hindi ito isang bagay na mangyayari agad-agad. Sa bawat pagkakataon na pipiliin mong maging tahimik o magtanong ng may humble curiosity, pinapalakas mo ang iyong sarili laban sa mga tao na madalas magpabigat ng emosyon mo. Ngunit may mga pagkakataon din na mahihirapan ka. Natural lang yan. Ang mahalaga ay bumalik ka sa mindset na ito at patuloy na gamitan ng ego hack bilang bahagi ng iyong pakikitungo sa iba. Sa ganitong paraan, unti-unti mong mapapansin na mas kontrolado mo na ang iyong reaksyon at hindi na ikaw ang nagiging alipin ng mga yabang ng iba. Pang-apat, huwag mong hayaang madala ka sa emosyon o sa pressure na kailangan mong patunayan ang sarili mo. Minsan, ang tunay na lakas ay nasa kakayahang manahimik at hindi makipag-away sa hindi kailangang away. Ang hindi pagsali sa drama ng iba ay isang paraan ng pagpapakita ng iyong kumpiyansa. Ipinapakita nito na hindi mo kailangang panghinaan ng loob o madala sa negatibong enerhiya para ipakita ang iyong halaga. Panglima, maging mapanuri sa sarili mong ego. Napakadaling maipit din sa pagiging mayabang, lalo na kung palagi tayong nananalo sa argumento o napapansin sa grupo. Kaya mahalaga rin na maging aware tayo sa mga pagkakataon kung saan tayo mismo ay nagpapakita ng matalino kuno o sobrang kumpiyansa. Sa ganitong awareness, mas nagiging bukas tayo sa pagtanggap ng opinyon ng iba at mas tumitibay ang tunay na tiwala sa sarili. Pang-anim, isang mahalagang aspeto ng ego hack ang pag-practice ng empathy. Habang ginagamit mo ang humble curiosity, pinapalawak mo rin ang iyong kakayahang unawain ang pinanggagalingan ng ibang tao, kahit na mahirap o nakakairita sila. Kapag naisip mo na ang yabang ay minsang maskara ng insecurities o takot, mas nagiging madali para sa'yo na hindi personalin ang mga ito. Sa halip, nagagawa mong tumugon ng mas mahinahon at may pag-unawa na siyang nagdudulot ng mas magaan na relasyon at mas konting stress para sa sarili mo. Panghuli, tandaan na ang ego hack ay hindi magic. Hindi ito instant na solusyon para mawala ang mga mayabang sa paligid mo o mga toxic na tao o para palaging ikaw ang mananaig sa usapan. Ito ay isang proseso ng pag-unlad sa iyong pakikitungo sa ibang tao. Isang paraan para mas maging maayos, mas matalino at mas kalmado ang iyong pakikisalamuha. Sa pagsasanay at paggamit ng mga prinsipyo ng ego hack, mapapalakas mo ang sarili mo nang hindi kinakailangang magbanta o manakit ng damdamin. Mapapanatili mo ang respeto sa sarili at sa iba kahit na ang kausap mo ay mayabang at mahirap pakisamahan. Kaya sa susunod na makasalubong ka ng taong palaging gustong ipakita na siya ang pinakamagaling, tandaan mo ang mga simpleng hakbang na ito. Hindi mo kailangang ipaglaban ang bawat argumento. Minsan, ang tunay na panalo ay ang pagiging matalino sa paraan ng pagtugon at ang paggamit ng tahimik na lakas na nagmumula sa humility at curiosity. Maraming salamat sa panonood hanggang dulo. Sana ay may natutunan kayo tungkol sa ego hack at kung paano ito gamitin para hindi kayo maapektuhan ng yabang ng iba. Tandaan, hindi kailangang maging malakas sa salita para manalo. Minsan, ang tahimik na katalinuhan at kababaang loob ang pinakamalakas na sandata. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share para makatulong sa iba na mapanatili ang kanilang respeto sa sarili at ma-outsmart ang mga taong mayabang. At syempre, mag-subscribe na rin kayo dito sa channel para updated kayo sa mga ganitong mga tips at analysis. Comment kayo sa baba kung may mga karanasan kayo na gusto ninyong ibahagi o kung may gusto kayong malaman pa tungkol sa ego hack. Gusto kong marinig ang mga kwento ninyo.
Hanggang sa muli, ingat kayo palagi at maging matalino sa bawat laban ng buhay.